Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Medyo serious munang pag-usapan natin, no. Medyo serious ng konti lang, konti. Kasi meron akong pina-follow na page ito. Actually, nag-usap na kami dalawa nito ni kilala niyo si si Sir Chester yung sa Project 1M. Ano to kinda motivational speaker to diretsahan din itong magsalita, 'di ba? Dati piniem ako nito dahil napanood niyo yung debate ko before. So medyo same kami ng direction at same kami ng style. Mas brutal nga lang siya ng ng mahabang milya kaysa sa akin. Mas brutal ito. Now, meron ako nabasang post niya dito, no? Yung regarding dun sa pagluluho, 'di ba? Wala naman akong kinukontra sa mga sinasabi niya kasi realidad kadalasan ang sinasabi nito ni Sir Kaya lang ang problem, minsan napapansin ko masyadong idealistic na. Yung sumobra na sa pagiging idealistic. Ano ba meaning na idealistic? Wait lang ha. Para maintindihan natin. Idealistic meaning. Aha. Yung parang ano, parang medyo tutol ako dito sa sa definition Yung unrealistically aiming for perfection. Parang may mas maganda pang parang may mas maganda pang term. Pero ito yung term Yung nag-i-aim sa perfection. When you say ideal, yun yung tamang gawin, di ba? Halimbawa, ganito, no? Sa diet ba, ano bang ideal na diet para sa atin? Ang ideal na diet, dapat lagi kang kumakain ng gulay. Kasi yun ang tama Kahit nasabihin mo na, na ako ay hindi kumakain ng gulay, alam ko kung ano yung ideal na dapat kainin. Di ba? Parang nasa school tayo, no? Ano ba ang ideal gawin? Makinig sa teacher. Alam natin lahat yon. Pero sometimes hindi natin nagagawa yun. Kasi mas masarap makipagkwentuhan. When you say idealistic ka, parang doon ka lang sa tama. Di ba? Yun ang tama naman talaga yon. Pag idealistic ang tao, tama ka doon. Pero kapag sinabi ko nang sumusobra na yung pagiging idealistic mo, ito ha, para maintindihan nyo, no? Meron kasi siyang dito. Ang advocate kasi siya ng ng parang pagkakaintindi ko yung pagtitipid Kumbaga advocate siya na yung paunlad din ang buhay mo. Yung hindi ka puro luho. Kadalasan yun ang nababasa ko sa mga post niya. Pero dito sa isang post niya, sabi niya gano'n, no? Nagluho ako ng dalawang magkaibang luho ngayong araw. Una, yung 1,330. Mahal na bulalong tinorch pa yung bone marrow sa harap ko na may sea salt at kanin sa mamahaling overlooking na restaurant. Pero makakabili ka niyan sa Pares Retiro Masarap na rin. 300 yun sa Paris Retiro Mahal naman ng 1,300. O let's say, hindi, siguro, dyan sa restaurant na yan, kadalasan, hindi lang naman yung pagkain ang binabayaran mo dyan Yung, sabi niya kasi overlooking daw Siyempre, yung ambience din nun, di ba? Hindi naman yung pagkain lang yung, yung presyo siguro nun. Yung experience, di ba? Versus daw dito sa isa, 110 pesos daw. Kape at donut sa gas station. Dalawang luho daw ang tawag niya. Magkaiba yung experience, magkalayo yung presyo. Pero parehas lang yung dopamine feed sa utak. Yung dopamine kasi happy hormones yun, di ba? Pagka depressed ka, na-diagnose ka na may depression, di ba? Nireresetahan ka ng antidepressant. Yan kasi yung pagka
tinake mo kasi yan, may natural dopamine kasi tayo na pinoproduce. Pero sa mga depressed kasi kailangan yan para umangat yung ano mo, yung pakiramdam mo, 'di ba? Nakalagay naman dito sa post niya parehas daw lang yung dopamine feed sa utak. Yung akala mong kakaibang experience, pagkatapos nun, back to normal na ulit. Yung mahal na kinain mo, itatain mo rin. Totoo nga naman. Yung excited ka bago mangyari yun, after nun parang wala na ulit nangyari. Nagkakatalon na lang, nabawasan ka ba ng konting pera o nabawasan ka ng malaki? Overall, ang masasabi ko, mas importante yung kinabukasan kesa ngayon. Pwede naman yung mahal na pagkain halos linggo-linggo pag milyonaryo na tayo, pansamantala. Pansamantala, Pilipinas, sumabay ka na. So, yung sinabi niya dito, tama naman to kasi ito yung ideal 'Di ba? Pero sometimes, no, yung pagiging idealistic niya, parang off the charts na. Sa akin, kung kayo, gusto ko rin marinig yung side nyo. Itong sinabi niya, kinumpara niya 1,330, no? Sa akin, no, yung luho na tinutukoy niya, kung paminsan-minsan lang naman, kasi sometimes, kailangan mo rin i-reward ang sarili mo Kailangan maranasan mo din yung mga bagay na masasarap. 'Di ba? Pero totoo naman 'to sinasabi niya, after noon normal na uli. Pero kasi ang hindi lang naman yung experience ang inaano mo diyan Yung memories din. Na sometimes para hindi ka lang magmukhang tanga, parang ganito, no? Magkakabarkada tayo. Pare-pares tayo ng trabaho, 'di ba? Merchandiser ako, merchandiser ka, merchandiser. Para-pares tayo. Alam mo yung medyo parang jahid din na yung mga kabarkada mo nagkikwento sila na nakatikim na ako ng Starbucks, 'di ba? Tapos ikaw sa sobrang idealistic mo, alam mo na mahal yung kape sa Starbucks Alam mo yung feeling na parang napapag-iwanan ka, na to the point na parang ignorante ka. Hindi ko naman sinasabi na magpaka-social climber ka, pero paminsan-minsan kung may sobra ng konti, hindi naman bawal na na rewardan mo yung sarili mo na ganun Hindi naman sinasabi na mag-araw-araw kang Starbucks. Pero sometimes, no, yung maka-experience ka man lang ng hindi mo pa na-experience sa buong buhay mo. Kasi hindi lang, yung medyo disagree ako dito na pagkatapos noon, back to normal na. Hindi, naman, tama naman Pero yung memories na maibibigay sa'yo nun, na pwede mong ipagmalaki at ikwento sa ibang tao. Katulad niyan, yung sinabi niya dito, kumain siya sa isang restaurant daw na overlooking, 'di ba? Siyempre parang mo na rin yan parang pwede mo na rin ipagmalaki sa sarili mo yan pag nagkikwentuhan kayo. Ay, sa Tagaytay pumunta ako doon, yung maganda, ang ganda doon sa lugar. Panalong panalo. Yung kinainan. Siyempre, di ba, makakapagkwento ka ng ganon, parang hindi ka naman magmumukhang kawawa. Na every time na lang na may kwentuhan kayo, lagi kang huli. Kasi tipid ka ng tipid sa sarili mo. Di ba? I think masyado namang masyado namang ginigipit mo ang sarili mo. Tandaan mo, ang pinapatrabaho mo kasi sa sarili mo, yung katawan mo Sometimes rewardan mo rin. Hindi naman lagi, no? Kahit nga twice a year man lang Hindi naman siguro kabawasan sa mo yon, sa sinweldo mo yon o sa kinita mo. Yang 1,300 na yan. 'Di ba? Hindi naman siguro kabawasan yan. Lalo na lalo kung may anak ka, no, may asawa at may pamilya ka, yung memories na maibibigay mo doon sa bata, sa anak na dinala mo sila sa mga lugar na ganon, ikikwento nila yun. Hindi lang dahil kasi ang kwento nyo dito, akala mo kakaibang experience, pagkatapos nun, back to normal na uli. Hindi yun Yung memories na itinanim mo sa anak mo na pumunta kayo doon, diba? Ay, pinunta kami ni daddy dyan, ni papa, dyan sa lugar, ang ganda-ganda dyan. Hanggang sa lumaki yung anak mo,
'Di ba? Hindi ko makakalimutan yun, yung dinala, ang saya-saya namin nun. Nung dinala kami ni Papa dyan sa lugar na yan. Hindi kasi parang sometimes no, ang takbo ng isip ni Sir Chester, alam mo yung parang robot na magtrabaho ka, ikakarwash natin yung katawan mo, tapos balik na uli sa normal, trabaho. Hindi hindi ganun kasi yung buhay eh. 'Di ba? Ang buhay kasi, ang number one goal mo talaga diyan, maging masaya ka. Sa ayaw at sa gusto mo, maging masaya ka, number one goal mo sa buhay. Pangalawa, yung magkaroon ka ng ng ah, magandang income. 'Di ba? Siyempre, hindi ko naman sinasabing i-priority mo lagi na maging masaya ka. Babalansin mo din. Pero hindi naman pwede na palaging income ang iisipin mo. Eh, yung sinasabi niya dito, overall, ang masabi ko, mas importante yung kinabukasan kaysa ngayon. Parang ang sinasabi niya, mag-ipon ka muna na mag-ipon. What if ma-aksidente ka mamaya o bukas? Na hindi mo na iparana sa pamilya mo yung ganung bagay, di ba? Bago ka mawala sa mundo. Kasi you have to understand, maikli ang buhay ng tao eh. Hindi natin alam, kahit pa sabi mong healthy ka ngayon, eh paano kung may babaril sa'yo mamaya, or may bubunggo sa yung sasakyan mamaya? Mapapakinabangan mo ba yung mga pinaghirapan mo? Ito kukwentuhan ko kayo. I hope kung ayaw nyo naman ang kwento ko, sometimes ayaw nyo na nagkikwento ako eh. Pero kukwento ko yung saglit lang. Kasi napag-usapan namin ito ng kaibigan ko eh. Itong post niya na to. Kasi ako, kolektor ako ng laruan. May kaibigan ako, si Sir Jun Edward, di ba? Sumalangit na, wala na yun, patay na si Sir Jun Edward eh. Nung bata siya, hindi siya makabili ng laruan na gusto niya. So doon kami nagkakilala sa toy collecting community. Nung tumanda na siya, hindi naman siya kayamanan, pare-parehas lang kami ng status siguro nung time na yon. Hindi ko naman 'di ba? Nakakaraos naman kami. Nabili niya yung mga gusto niya. Yung Millennium Falcon, meron akong Millennium Falcon dito eh. Kaya lang hindi ito yung mahal eh. May mahal na version nito eh. Yung Legacy Collection, ito yung nasa baba. 'Di ba? Bumili siya ng Millennium Falcon niya. Now, ang problema, ang bili doon 30,000 eh. At tumataas ang value noon. Ang problema, ayaw niyang buksan. Sabi niya sa akin ganun. Ito, nabili ko na. Ito yung pinapangarap ko dati nung bata ako, nabili ko na. Sabi ko, buksan na yan. Di ganun kami eh. Hindi mababawasan ang value niyan pag binuksan mo. So, tinitingnan niya as investment yung laruan na binili niya. Totoo naman yon. Tumataas yung value. So, hindi niya binuksan. Dini-display niya lang. Kaya kapag pumunta ka dun sa... Ganun din ako dati. Dati hindi ako nagbubukas din. Kung makikita niyo yung lumang dito ng bahay, naka-box lahat yan. So, nung dumating yung time na na pag pumupunta siya dito sa bahay, kalikot siya ng kalikot dito. Sabi ko, grabe ka naman. 'Di ba? Hindi naman sabi yung parang biruan lang namin. Ba't ginagalaw mo yung ko? Eh, dito ko lang na gagalaw yung eh. 'Di ba meron ka naman yan, buksan mo yung sayo. Sabi ko gano'n. Hindi nga, yon. Ganon din siya pati sa sapatos din. Sa sapatos, yung mga Jordan, kumpleto siya noon. Pero hindi niya sinusuot. Meron siyang estante, parang Detolf na naka-display doon. Yung mga Jordan na sapatos niya, yung mga Lebron, ganon din siya. Actually, ganyan din. Di ko pa ginagamit yung mga new era na naka-box dyan, mga brand new lahat yan eh. Now, dumating yung time na sila, nagsusupermarket sila ng asawa nila. Bigla siya nag-collapse. Doon siya namatay. Nagulat kami lahat. Kasi lakas-lakas niya pa eh. Ganon din pagka yung mga high blood dyan Hindi ko kayo tinatakot pero traitor ang high blood eh. 'Di ba? High blood kasi siya, hindi siya nagme-maintenance.
So, katulad nung nangyari kay Fernando Po Jr. So, namatay siya, no? Nung nasa burol kami, nasa tabi niya lahat ng mga ano niya, ng mga laruan niya, yung mga sapatos niya na naka-display doon. Nakatingin akong ganun. Sabi ko sa'yo, Sir Jun Ed, sa isip ko lang sabi ko sa'yo, Sir Jun Edward, buksan mo lahat yan eh. Nagpakahirap ka sa wala eh. Hindi mo man lang naramdaman yung enjoy. Kasi sa amin mga kolektor, pag nakabili ka ng, alam mo yung laruan na gusto namin, kahit matatanda na kami, pag binuksan mo, alam mo yung feeling na, yung parang matatai ka na hindi mo alam. Iba yung feeling eh, lalo na pag matagal mong hinanap yung laruan, tapos binubuksan mo. Hindi mo maintindihan yung feeling, yung saya. Pero totoo yung sinasabi ni Sir Chester na after mo mangyari, balik na ulit sa normal. Pero yung feeling na gano'n, hindi mo talaga mababayaran yun eh. Lahat naman ng masasayang bagay, after matapos nun, wala na rin. Pero yung pakiramdam kasi, yun ang hindi mo maipapaliwanag kasi doon. Yung sa yung pinaghirapan kong hanapin, sabay pa kami pumunta ng Hong Kong noon dati, maghahunting kami ng, yung pag binuksan mong gano'n, yung amoy ng plastic na bago, ang sarap noon. Pati yung sa kanya naman, yung amoy ng sapatos na bago, pero hindi niya sinuot. Wala, yung mga yung mga pinaghirapan niya na yon. Binenta rin ng asawa niya, hindi alam ng asawa niya yung value, naloko pa sa value ng iba, lalo na yung mga sapatos niya. Wala eh, I mean, kahit man lang sana na isuot mo man lang sana once yon, hindi yung puro Crocs ang sinusuot mo. Putya, pag naglalaro kami ng basketball, ang suot-suot niyang, yung fila na mumurahin, pero ang dami niyang mga sapatos na Jordan, Lebron, na mga ganon, hindi niya sinusuot. So, anong nangyari dun sa inano niya na yon? Wala, hindi niya napakinabangan. Wala, naghirap lang siya, basically. Hindi niya na-enjoy yung buhay niya. 'Di ba? Parang ito yung nakikita ko dito kay Sir Chester eh. Yes, nag-iipon ka, nakikita mo yung naiipon mo. Kasi, ang project niya, 1 million eh. 'Di ba? Katulad dito sa isang 'di ba 632,000 na yung naiipon niya eh, 298 nights eh. Paano kung bigla kang atakihin sa puso? Yan? Saan mapupunta yan? 'Di ba? Yang inipon mo na yan sa pag-iiwanan mo. Wala, mo lang, ginawa mo lang makina ang sarili mo nun. Hindi ko naman sinabing gastusin mo lahat yan sa sarili mo. Siyempre, kahit pa paanong konti, di ba? Manood ka man lang ng sine, sa labas. Iba kasi yung feeling ng nasa labas ka kaysa nandito sa bahay eh. Di ba? Ako, kasi ang trabaho ko minsan, pupunta ako sa client, dito ako sa computer, sa bahay nagtatrabaho. Meeting ko din dito rin sa bahay. Pupunta na lang ako sa field kung i-install na yung ginawa ko or may meeting na kailangan doon. Alam mo dito sa bahay parang burnout ka. Pero pag lumabas ako, kahit maglulugaw lang ako sa labas, iba yung feeling nun, yung parang nare-refresh ka eh. Sa health mo din yun, hindi lang dahil luho. Hindi naman ako naniniwala na dahil sa luho lang kaya mo ginagawa yun. 'Di ba? Sa mental health mo din. Kasi kung lalaspagin mo ang sarili mo sa ganyan, no? Pero hindi ko alam kung ganyan talaga naka-design yung katawan niya. Katulad nito, no? Isa pa to. Sinabi niya dito, bumili daw siya ng mumurahing sapatos na 319 pesos sa Shopee para makapagsimula. Parang hina-highlight niya to na ganito kamurang sapatos lang ang nabili niya daw. Sa kanya, parang ang dating nun, idealistic na naman dahil mura nga, di ba? Pares sa sapatos lang yan. Kung bibili ka ng Adidas, dun sa mura na lang sa sa Shopee, at least may magagamit. Pares din naman nagagamit mo eh. Pero hindi eh. Yung tibay ba niyan kasing tibay nung sometimes ganun, di ba?
ito yung natutunan ko din eh. Ganyan din ang pananaw ko pag bibili ng cellphone dati. 'Di ba? Bumibili ako ng Oppo, Vivo. 'Di ba? Matibay naman. To be fair naman, matibay naman. Kaya lang, ang kinakatalo nun yung software support. Tsaka yung after sales support. Pag dumating na yung time na nasira yung cellphone mo, basura ang serbisyo ng Oppo at Vivo. Ang magandang serbisyo, Apple tsaka Samsung. Kaya tuloy kahit na medyo mahal ng konti, nagsa-Samsung na ako. 'Di ba? Yung practicality din kasi hindi dahil mura nakatipid ka. Sometimes mura nga. Katulad niyan kung magkano bibili niyan 319. Kung bumibili ka nung yung may sapatos na mura pero may quality let's say mga tig 2,000 na sapatos, meron nun May Adidas na ganun doon sa mga Toby Sports, pumunta kayo. Yung mga naka-sale, at least may brand yun Mas tatagal yun kaysa dyan. 'Di ba? Or yung kung kaya mong tigli 5,000, at least tatagal ng taon yun. Kaysa yung ganyan, 'di ba? Sometimes yung paggastos din hindi lang basta makamura ka Mas wise yun yung 319 masisira yan. Bibili ka uli ng bago 319 uli, masisira uli. 'Di ba? Sometimes din may mga bagay na kailangan mong maglabas ng pera. Katulad ko 2 ang tablet ko ngayon. Papakita ko sa inyo. Isang Samsung flagship level to mga to anaks. Samsung na S8, ito ginagamit ko to sa trabaho ko At iPad Pro. 'Di ba? Now, pwede naman akong bumili ng mumurahing tablet Kasi pwede naman. Pero iba kasi yung productivity pag mga high-end ang gamit mo sa trabaho. Yung katulad nun pag magre-render ka ng graphic, mas mabilis yung productivity mo, marami kang magagawa pag mabilis. Kung nagkamali ka, ang dali mong i-revise pag iPad Pro ang gamit mo. Pag yung mumurahin na, mag-i-edit ka ng video. Mag-i-edit ka ng video dito sa iPad Pro. Yung 4K na resolution, tapos 30 minutes. Lang dito? Wala pang 10 minutes, tapos na yung video. Pero pagka sa mas low end, aabutin ka ng 3 oras. Minsan malulowbat pa dahil hindi kaya ng processor. Yung paggastos din kasi minsan hindi lang basta makatipid talaga. Iisipin mo din yung maidudulot sa'yo. Yung mag-fit sa'yo. 'Di ba? Applicable na magtipid ka kung alam mo lang naman mag-Messenger, mag-Facebook at mag-YouTube. Kahit mga low-end na cellphone, syempre, 'di ba? Pwede na 'yon. Yung mga nanay-nanay natin, hindi na kailangan ng iPhone Pro Max ng mga nanay natin. Tama na yung mga pang ano-ano lang. 'Di ba? Pero kung ikaw naman kailangan sa trabaho mo, huwag mo titipirin din ang sarili mo. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing mali ang mga inaano niya. Siguro, yung settings niya na to ay nag-a-apply ito sa kanya. Pero hindi sa lahat ng tao mag-fit to 'Di ba? Anyway, so gusto ko marinig yung yung opinion nyo tungkol sa ganitong issue. 'Di ba? Na dapat tiisin mo yung sarili mo na mura lang ang kakainin mo forever hangga't hindi ka nagiging milyonaryo. 'Di ba? Kailan ka pa magiging milyonaryo? Pwede naman bukas, 'di ba? Maging milyonaryo ka pag tumama ka sa loto or pero yung chances mo nun, iisipin mo din kailan ko maabot yung goal na yun. Baka naman ugod-ugod na ako. Hindi ko na kayang mag-trip to Hong Kong. Kaya ko naman mag-trip to Hong Kong ngayon kasi may naipon ako ng konti
Pero ang sabi ni Sir Chester, kailangan maging milyonaryo daw muna ako. 'Di ba? Kailan ka kailan ka magti-trip to Hong Kong kasama ang pamilya mo? Pag ugod-ugod ka na? Pag hindi mo na kayang umakyat sa hagdanan? 'Di ba? Pagka yung mga anak mo na mga bata ay may asawa na at may mga anak na rin? Wala, may namimiss ka sa buhay mo nun, 'di ba? May mga pinapalampas ka sa buhay mo nun. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.